Noong bata pa si Mara, lagi siyang pinapagalitan ng lola niya tuwing sumisipol siya sa gabi. "Wag na wag kang sisipol paglagpas 2:00, sabi ng matanda. May sasagot. Siyempre, hindi naniwala si Mara. Lumaki siyang iniisip na paniniwala lang lahat. Kaya noong college reunion nila sa probinsya, siya pa ang nagyayang mag-inuman sa lumang bahay ng lola niya, iyong bahay na ilang taon nang walang nakatira matapos mamatay ang matanda. Bandang 11:00 ng gabi, brownout. Tanging kandila lang ang ilaw. Nagkukwentuhan sila ng mga kaibigan niya tungkol sa multo, aswang, at mga nawawalang tao sa baryo hanggang sa mapunta ang usapan sa lola niya. "Takot na takot dati lola mo sa pagsipol sa gabi," natatawang sabi ni Joel. Ngumisi si Mara. Tingnan natin kung may sasagot. Humigop siya ng alak, saka sumipol. Mahina lang. Tahimik. Nagtawanan sila. Wala naman. May sumagot. Hindi galing sa kanila. Parang galing sa likod ng bahay. Napatingin silang lahat sa madilim na bintana ng kusina. Tahimik ulit. "Hayop lang yan," sabi ni Joel, pero halatang namumutla. Tumayo si Mara at muling sumipol, mas mahaba. Agad na may sumagot. Mas malapit na. Parang eksaktong ginagaya ang tono niya. Napatigil ang lahat. Hindi na nakakatawa. "Okay, tama na," bulong ng isa niyang kaibigan. Pero si Mara, dahil may tama ng alak, natawa pa. "Sino ka? Labas." Muli siyang sumipol. Sa pagkakataong ito, wala agad sagot. Ilang segundo ang lumipas. Pagkatapos, mula sa loob ng bahay, sa itaas, dahan-dahang may umugong na yabag mula sa kisame. Pero walang ikalawang palapag ang bahay. Nagyakapan ang mga bisita. Si Joel nanginginig na.